In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating pagpapahayag. Tayo po'y magpapatuloy sa ating binabasa ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Bago po tayo magsimula at nawa tayo patubayan ng Ama na nasa langit, na sa Kanya lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwal at kapangyarihan magpakailanman. Ang lahat ng ito'y hiningit dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Kapagkat patawarin niyo po yung mga inyong lingkod at ang aking kapwa nila sa mundong to. Pagpalain nawa ang anuman ng aming pangangailangan sa panahong to, at kaligtasan sa aming pamumuhay sa panahong ito, at kagalingan sa bawat may karamdaman, lalong-lalo na po sa COVID-19 na kumakalat sa pandaigdigang mundo. Naway pagpalain nawa kami sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, at banal na Espiritu. Tayo magpapatuloy na po, mga kapatid. Nasa ika-4 na yugto na po tayo, part 4. Ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Kabanata 7. Kung gayon, alalahanin ninyo kayong mga anak ng kagalakan, na ang mabuting Panginoon ay pinahalata ng lahat ng mga bagay sa amin, upang malaman natin kung kanino dapat nating gawin ang lahat upang magbigay ng pasasalamat at papuri. Kung kaya nga ang anak ng Diyos na siyang Panginoon ang lahat ng bagay, at kung sino ang hahatulan ang mga buhay at namatay, ay nagdusa na ang kanyang stroke ay mabigyan tayo ng buhay, maniwala tayo na ang anak ng Diyos ay hindi maaaring magdusa maliban sa atin. Bukod dito, kapag naayos sa krus, binigyan niya siya ng uminom ng suka at apdo. Suka at apdo. Pakinggan kung paano ang mga pari ng mamayan ay nagbigay ng mga naunang pahiwatig tungkol dito. Ang kanyang utos na nakasulat, ang Panginoon ay nagutos na ang sinumang hindi tumupad ng pag-aayuno ay papatayin, sapagkat siya rin mismo ang maghahandog sa sakripisyo para sa ating mga kasalanan, ang daluyan ng Espiritu, upang uri ay itinatag kay Isaac kapag siya ay inalok sa altar ay maaring ganap na magawa. Ano kung gayon? Sabi niya sa propeta, hatayaan silang kumain ng kambing na inalok na may pag-aayuno para sa lahat ng kanilang mga kasalanan? Dumalo ng mag-ingat, hatayaan ng lahat ng mga pari na kumain ng panloob, hindi tinatad ng suka. Bakit? Sapagkat sa akin na maghahandog ng aking laman dahil sa mga kasalanan ng aking bagong bayan, ay bibigyan mo ng abdo na uminom ng suka. Kumain ka lang habang ang bayan ay nag-aayuno at nagluluksa sa sako at abo. Ang mga bagay na ito ay nagawa upang maipakita niya sa kinakailangan para sa kanya na magdusa para sa kanila. Paano kung gayon pinatupat ang utos? Bigyan ang iyong pansin. Kumuha ng 2 kambing na mahusay na aspeto at katulad na bawat isa, at hinandog sa kanila, at kunin ng pari ang isa bilang handog na susunugin para sa mga kasalanan. At ano ang dapat nilang gawin sa iba? Isinumpa, sabi niya, siya ang isa. Markahan kung paano lumabas ang uri ni Jesus ngayon. At lahat kayo ay dumura dito, at tinusok ito, at pinalibutan ang ulo nito ng mapulan na lana, at sa gayon ay itulak ito sa ilang. At kung nagawa ang lahat ng ito, ang nagdadala ng kambing ay dadalhin niya sa disyerto, at inalis ang balahibong mula dito, at ang mga lugar na nasa isang palumpong na tinatawag na Raktya, na kung saan ay nasanay na rin tayong kumain ng mga prutas kapag tayo ay hanapin mo sa bukid. Sa gitong uri ng palumpong nag-iisa ang mga bunga ay matamis. Bakit pagkatapos
muli ito bigyan ng mabuti? Nakikita mo ang isa sa mga dambana at ang iba ay sinumpa? At bakit nakikita mo ang isang sinumpa na kinaroroonan? Sapagkat makikita nila na siya noon sa araw na iyon na mayroong isang pulang balabal tungkol sa kanyang katawan hanggang sa kanyang mga paa. At sasabihin nila, hindi baga ito ang kanyang kinamumuhian at sinaksak at pinaglaruan at ipinako sa krus? Tunay ito siya na nagpahayag ng kanyang sarili na anak ng Diyos para sa kung paano siya katulad sa kanya. Sa pananaw nito, hinihiling niya ang mga kambing na maging mabuting aspeto. At katulad nito na anang makita nila na siya ay nadarating, maaari silang magtaka sa pagkakahawig ng kambing. Masdan kung gayon ang uri ni Jesus na magdusa, ngunit bakit inilagay nila ang balahibo sa gitna ng mga tinik? Ito ay isang uri na tinakda ni Jesus bago ang pananaw ng simbahan. Inilalagay nila ang lana sa gitna ng mga tinik upang ang sinumang nagnanais na dalhin ito ay maaring makahanap ng kinakailangan magdusa ng labis sapagkat mabango ang tinik at sa gayong makuha lamang ito bilang resulta ng pagdurusa. Gayto rin ang sabi niya, "Yaong nais makita ako at hawak sa aking kaharian, dapat sa pamamagitan ng pagdurusa at pagdurusa ay makukuha sa akin." Kabanata 8. Ngayon, ano sa palagay mo ito ay isang uri na ang isang utos ay ibinigay sa Israel na ang mga kalalakihan na pinakadakilang kasamaan ay dapat mag-alok ng isang baka at papatayin at susunugin, at pagkatapos ay kukunin ng mga batang lalaki ang abo at ilalagay ang mga ito sa mga sisitlan at igagapos ang isang stick na lilang ng lana kasama ang hisopo, at sa gayon ay dapat iwisik ng mga batang lalaki ang mga ito isa-isa upang sila ay linisin mula sa kanilang mga kasalanan. Isaalang-alang kung paano siya nakikipag-usap sa iyo ng simple. Ang guya ay si Jesus. Ang mga makasalanang tao na nag-aalok nito ay ang mga humahantog sa kanya sa pagpatay. Ngunit ngayon, ang mga kalalakihan na hindi naman nagkasala, hindi na ituturing ng makasalanan, at ang mga batang nagwiwisik ay yaong nagpahayag sa atin ng kapatawaran ng mga kasalanan at paglilinis ng puso. Sa mga ito'y binigyan niya ng otoridad na ipangaral ang Ebanghelyo bilang 12 sa bilang katumbas ng 12 tribo ng Israel. Ngunit bakit may 3 batang lalaki na nagbubuhos upang makatugma kay Abraham at Isaac at Jacob, sapagkat ang mga ito ay dakila sa Diyos? At bakit iniligay ng lana sa kahoy? Sapagkat sa pamamagitan ng kahoy ay hinawakan ni Jesus ang kanyang kaharian, upang ang sa pamamagitan ng krus, yaong naniniwala sa kanya ay mabubuhay magpakailanman. Ngunit bakit sumali sa hyssop ang lana? Sapagkat sa kanyang kaharian ang mga araw ay magiging pasama at marumi kung saan tayo ay maliligtas. At dahil sa naghihirap sa katawan ay pinagaling sa pamamagitan ng paglilinis ng bisa ng hisop o hyssop. At sa bagay na ito, ang mga bagay na nakatayo sa ganito ay malinaw sa amin, ngunit malabo sa kanila dahil hindi nila narinig ang tinig ng Panginoon. Kabanata 9. Sinasabi pa niya ang tungkol sa ating mga tenga, kung paanong tinuli niya silang dalawa at ang ating puso. Sinabi ng Panginoon sa propeta, sa pagdinig ng tenga ay sinunod nila ako. At muling sinabi niya, sa pamagitan ng pakikinig, maririnig ng mga nasa malayo, malalaman nila kung ano ang aking ginawa. At ang maging tuli kayo sa inyong mga puso, sabi ng Panginoon. At muling sinabi niya, makinig ka, O Israel, sapagkat ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Panginoon mong Diyos. At muling pinahayag na ang Espiritu ng Panginoon. Sino ang nais niyang mabuhay magpakailanman? Sa pamagitan ng pakikinig, pakinggan niya ang tinig ng aking lingkod. O muling sinabi niya,
Makinig ka, o langit, at makinig ka, o lupa, sapagkat ang Diyos ay nagsalita. Ang mga ito ay nasa patunay. At muling sinabi niya, makinig sa salita ng Panginoon, kayong mga pinuno ng bayang ito. At muling sinabi niya, makinig kayo, mga anak, ang tinig ng isang umiiyak sa ilang. Kaya tinuli niya ang ating mga tenga upang marinig natin ang kanyang salita at maniwala, dahil ang pagtutuli na kanilang pinagkakatiwalaan ay napatay. Sapagkat ipinahayag niya ang mga pagtutuli ay hindi mula sa laman, ngunit sila ay lumabag sapagkat ang isang masamang anghel ay nilinglang sila. Sinabi niya sa kanila, ang mga bagay na ito ay nagsasabi ng Panginoong inyong Diyos, narito, nakakita ako ng isang bagong utos. Huwag kang magasik sa mga tinik, kundi tuli ang iyong sarili sa Panginoon. At bakit nagsasalita siya sa ganito? Tuli ang katagasan ng iyong puso. At huwag patigasin ang iyong leeg. At muli, narito sabi ng Panginoon, lahat ng mga bansa ay hindi tuli sa laman, ngunit ang bayang ito ay hindi tuli sa puso. Ngunit sasabihin mo, oo, tunay na mga tao ay tinuli para sa isang selyo. Ngunit gayon din ang bawat Syrian at Arab at lahat ng mga saserdote ng mga idolo narito rin kaya sa loob ng bono ng kanyang tipan. Oo, nagsasagawa rin ng pagtutuli ang mga taga-Egypt. Alamin kung gayon ang mga anak ko tungkol sa lahat ng mga bagay na mayaman na si Abraham ang una nag-utos na pagtutuli na naghihintay ng Espiritu kay Jesus. Nagsagawa ng ritual na iyon na tinanggap ang mga hiwaga ng 3 liham. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, at tinuli ni Abraham ang 10 at 8 at 300 lalaki sa kanyang sambahayan. Kung gayon, ano ang kaalaman na ibinigay sa kanya? Sa ito, alamin ang 18 at pagkatapos ay ang 300. Ang 10 at 8 sa gayon ay minarkahan, 10 sa pamamagitan ng 1 at 8 ni Etz ay mayroong kang ang mga inisyal ng pangalan ng Jesus. At dahil ang krus ay ipahayag ang biyaya ng ating pagtutubos sa pamamagitan ng liham, ang sabi din 300. Kung gayon, pinapahiwatig niya si Jesus sa pamamagitan ng 2 titik at ang krus sa pamagitan ng 1. Alam niya ito na naglagay sa loob natin ng nakaukit na regalo ng kanyang doktrina. Walang sinuman tinanggap sa akin sa isang mas mahusay na paraiso, na piraso ng kaalaman kaysa dito, ngunit alam kong karapat-dapat ka. Mga kapatid, tayo hihinto dito sa yugtong ito at magkakaroon po tayo ng ika-5 yugto, mga kapatid. At nawa ang bawat siya'y makauna at makaintindi sa ating pinapahayag ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Amang Diyos, Panginoon Kristo at Banal ni Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyo sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihan magpakailanman. Sa nawa.